Maraming salamat po, Pastor Dante, sa panalangin. Tunay nga na nagpapalakas ang panalangin para sa ating pong pananampalataya. Alam niyo po, ngayon ko po napatunayan na napakahirap talagang mag-message ka. Maraming mga, habang papalapit na po yung linggo, marami po mga distraction. Maraming mga umahad lang. Minsan nga naisip ko, bigay ko na kay Pastor Dante ito. Parang di ko kaya. Pero sa biyaya po ng Diyos, ibibigay po ang mensahe na galing po sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa mga nanonood po through YouTube Live and Facebook. Magandang hapon, magandang gabi, maayong buntag sa inyong lahat. Amen. So, ngayong umaga, naranasan po ba natin na magduda sa Diyos? Pwede niyo ba tignan yung ating mga kapatid? Sabihin natin, naranasan mo na bang magduda sa ating Panginoong Diyos? Alam ko lahat sa atin nagkakaroon ho ng pagdududa. Di po ba? So bilang tao, natural lang minsan ang magtanong at magduda. Lalo na kapag hindi natin nakikita agad ang sagot po ng ating Panginoong Diyos. Pero kahit sa gitna ng pag-aalinlangan, ang biyaya po ng Diyos ay nanatiling tapat at nagbibigay ng kapayapaan. Habang tinatapos natin ang sermon series ng Grace Under Fire, alalahanin po natin kung gaano kabuti ang Diyos sa mga nakaraang linggo na sinare po sa atin nila Pastor Dante at Pastor Mel. Unang-una po yung God's grace is with us. God's grace is for us. And God's grace sustains us. At ngayon po, mahalaga po ang ating pag-usapan ang isa pang mahalagang katotohanan. Sa huling series po ng Grace Under Fire ay ating pong pag-uusapan ang God's grace gives us peace. Nabubuhay tayo sa isang panahon kung kailan mas madali na ang buhay dahil po sa mga technology, di po ba? Tapos marami namang palang nababalisa. Kumbaga mayaman ka, ngunit wala kang kapayapaan. Natutulog sila sa mamahaling kama, ngunit nakakatulog sila dahil mayroong iniinom na gamot. Magandang trabaho, ngunit punong-puno ng stress. Mataas ang posisyon, ngunit mataas din naman ang antas ng pagkatakot. May pamilya, ngunit marami namang mga pag-aalala. May maganda at malaking bahay, ngunit walang katahimikan sa loob nito at dahil sa takot na inaharap. Ang katotohanan po mga kapatid, hindi natin kontrolado ang lahat ng mangyayari sa buhay. Maaari nating planuin ang ating bukas, ngunit hindi po natin hawak ang mga bagyo ng buhay. Ang biglaang sakit, ang krisis sa mga ekonomiya, ang kabiguan, at ang masakit na karanasan ng pagkawala. At ngayong linggo, di ba, nanonood tayo ng news, marami po mga pangyayari. Yung paglindol sa Venezuela, tapos yung sa sobrang init sa Europa, di po ba? Nakita ko sa Facebook nag-aagawan sila ng aircon saka electric fan. So, kaya ang malaking tanong sa kinakaharap nating lahat ngayon, posible bang magkaroon ng kapayapaan na kahit sa gitna po ng mga maraming problema? Alam niyo po mga kapatid, ang matatag na sagot po ng Biblia ay isang malaking oo. Hindi dahil mawawala ang mga problema sa isang iglap, kundi dahil ang biyaya ng Diyos ay higit na sapat upang dalhin tayo sa gitna po ng mga ito. Meron pong istorya. May isang driver na nagtatrabaho siya bilang isang taxi. Tapos habang siya po'y pauwi na sa isang kanilang bahay, biglang tumawag po yung kanyang asawa. Han, sabi niya, ang anak natin dinala ko sa ospital. Hindi na siya makahinga at matas na ang kanyang lagnat. Habang nagdara po yung isang driver taxi, siya po'y nanghina.
nagsimulang pumasok sa isip niya ang maraming tanong. Paano kaya kung malala ang karamdaman ng aking anak? May pambayad kaya kami sa ospital? Lord, bakit kaya nangyayari ang mga bagay na ito? So habang nagmamaneho siya, nanginginig po yung kanyang kamay at hindi niya, kumagay, punong-puno po siya ng takot sa pagdadrive niya, yung kanyang manibela, nanginginig sa takot. Pero habang umiyak siya, ay naalala niya po ang isang verse. Sa Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Ang sabi niya po rito, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. So pansinin po natin ang binasa po natin. Ito po ang sinabi ni Pablo, hindi tayo magkakaroon ng problema. Ang sabi niya, sa gitna ng mga bagay na nakakabalisa, may paraan. Lumapit sa Diyos sa panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa natin ito, ang ipinangako niya ay ang kapayapaang higit sa ating pag-unawa. So ngayong umaga po, bago natin ituloy ang ating mensahe, is makaka-note po tayo ng isang video clip. Po, we can see God's grace in seemingly impossible situation. Nakikita natin ang biyaya ng Diyos na kahit sa gitna ng imposible. Ang unang hakbang upang maranasan ang kapayapaan ay ang paglipat ng ating tingin mula po sa laki ng problema patungo sa laki ng biyaya ng Diyos. Basahin po natin sa Genesis chapter 18, verse 9 to 14. Sabi niya po rito, pwede po tayong tumayo at basahin po natin ang ating pagbasa ng ating salita ng Diyos. Where is your Sarah, your wife? The visitor asked. She's inside the tent, Abraham replied. Then one of them said, I will return you about this time next year, and your wife Sarah will have a son. Sarah was listening to this conversation from the tent, which was behind him. Abraham and Sarah were already very old, and Sarah was long the age of having children. So Sarah laughed silently to herself and said, how could a worn-out woman like me enjoy such pleasure, especially when my master, my husband, is also old? Then the Lord said to Abraham, why did Sarah laugh? Why did she say, can an old woman like me have a baby? Is anything too hard for the Lord? I will return about this time next year, and Sarah will have a son. Makapo na po tayo. Salamat sa kanyang pong pagbasa.
So si Abraham po ay halos 100 years old at si Sarah naman ay 90 years old. Sa paningin po ng tao, napaka-imposible na magkaroon po sila ng baby. Hindi po ba? Patay na ang bahay bata ni Sarah, tapos na po yung kanilang panahon. Ngunit, sa gitna po ng kanilang katandaan, dumating po ang Panginoon at nagpahayag ng isang pangako. Sabi niya po rito, sa susunod na taon, magkakaroon sila ng anak. Ano ang naging reaksyon ni Sarah? Sa ating pong binasa, siya po'y natawa. So, bakit kaya natawa si Sarah? Dahil ang nakita niya ay ang kanyang sarili, ang kanyang edad, ang kanyang mga kulubot na balat, at ang kanyang mga limitasyon. Yung kanyang mga kahinahan. So nakita niya ang realidad ng mundo, ngunit nakalimutan niya ang realidad ng kapangyarihan po ng ating Diyos. Kaya naman, binitawan ng Panginoon ng isang tanong na dapat nating ibaon sa ating puso ngayon. Mayroon bang anumang bagay na napakahirap, na mahirap sa Panginoon? Mayroon bang anumang bagay na mahirap po sa Panginoon? Sabi po sa Bagong Tipan, makikita rin natin ang ganitong tagpo sa kwento po ni Lazarus. Kung babasahin po natin sa John 11:32 verse 44, nang mamatay si Lazarus, 4 na araw na siyang nasa loob ng libingan. Imagine po, 4 na araw, di po ba? Mabaho na po ang kanyang bangkay. So para po kina Maria at Marta at ang mga kapatid nito ay huli na ang lahat. Patay na si Lazaro. Umiyak po sila at sinabi kay Jesus, Panginoon, kung nandito ka lamang, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ang kanilang pananampalataya ay nakakulong sa mga nakaraan. Ngunit sa Panginoong Hesus, walang salitang huli na. So tinawag niya si Lazarus palabas ng libingan at ang taong 4 na araw ng patay ay naglakad palabas ng bahay. Amen? Amen po ba? Amen. Puri po ang Panginoon. So mga kapatid, kung ikaw po ay tumatanda at malapit akong mag-retire, at tila iniisip mong wala ka ng silbi o tapos na ang iyong mga takbuhin sa buhay. Tandaan po natin na sina Abraham at Sarah, ang biyaya ng Diyos ay hindi natatapos sa iyong edad. Ang panahong ito ay maaring ang pinakamagandang pagkakataon upang higit po nating makilala ang Panginoon ay ang paglingkuran siya. Amen po ba? Si Abraham at si Sarah, sila'y matatanda na, pero naglilingkod pa rin sa Panginoon. Ikalawampung point, number 2. We remember God's faithfulness in the past. So, naalala natin ang katapatan po ng Diyos sa mga nakaraan. Ang ikalawang paraan upang magkaroon ng kapayapaan ay ang pagkakaroon ng banal na alaala. Ang pag-aalala sa kung sino ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Sa Genesis chapter 12, verse 1-7, sabi niya po rito, tinawag ng Diyos si Abraham upang iwan ang kanyang bayan, ang kanyang mga kamag-anak, ang kanyang lupang tinubuan, at ang kanyang mga seguridad. Sinabi ng Diyos, pumunta ka sa lupang ituturo ko sa iyo. Hindi po sinabi ng Diyos kung saan, gaano kalayo, o kung anong klaseng buhay ang naghihintay sa Kanya. Sabi nga po sa Hebreo 11, verse 8, sa pananampalataya ay sumunod si Abraham nang siya ay tawagin ng Diyos na kahit hindi niya alam ang kanyang pupuntahan. Napakahirap po nun, di po ba? Napakahirap nito para sa atin. Tayo pong mga tao, di ba? Gusto nating malaman ang lahat bago tayo sumunod. Gusto nating makita ang buong plano, ang bawat detalye at ang budget at ang kasiguruhan. Ngunit ang tunay na pananampalataya
ay ang pagtitiwala sa karakter ng Diyos na kahit hindi natin nakikita ang kanyang buong larawan. Mga kapatid, ang malaking problema marami sa atin, kapag may dumarating na bagong pagsubok, kumbaga ay mabilis po nating maalala ang bigat ng problema. Ngunit, napakabagal nating maalala kung gaano tapat ang Diyos para sa atin, sa mga nakaraan po natin. Kumbaga ay nagkakaroon po tayo ng tinatawag na spiritual amnesia. Mga kapatid, ilang beses po ba tayong iligtas ng Panginoong Diyos sa mga aksidente at kapahamakan? Ilang beses na tayong pinagaling nung akala niya hindi po natin kaya? Ilang beses na tayong pinagkalooban ng pambayad sa matrikula, renta ng bahay at pagkain nung panahon po na walang-wala po tayo? Ilang beses na tayong iningatan at ginubayan? Ilang beses na tayong binigyan ng malaking problema at kahirapan? Alam ko po mga kapatid, bawat isa po sa atin ay nagkaroon po ng ganitong sitwasyon. Pero dahil po sa biyaya ng Diyos, nandito po tayong lahat at nagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Palakpan po natin ating Panginoon. Hallelujah. O purihin ka. Dahil po sa biyaya ng Diyos, yung mga nakaraan po natin ay pinagkaloob niya. Kung tinignan po natin si Pastor Dante, napakabigat yung mga nakaraan niya. Nagkaroon po siya ng karamdaman. Pero tignan niyo po siya mga kapatid. Tignan niyo po si Pastor Dante, nanumbalik po ang kanyang kasiglahan. Yan po ay biyaya po ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sabi nga sa Hebrew chapter 11 verse 8, by faith Abraham, when called to go to a place he would later receive as inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Nung harapin ng batang si David, ang higanting si Goliath, siya po hindi natakot. Bakit? Dahil bago niya harapin si Goliath, naalala po niya ang kanyang mga nakaraan. Sinabi niya kay Haring Saul, ang Panginoon na nagligtas sa akin sa kuko ng leon at ng malaking oso, ay siya ring magliligtas sa akin sa Pelisteyong ito. Ang alaala ng katapatan ng Diyos sa nakaraan, ang naging sandata at lakas si David upang harapin ang hamon ng kasalukuyan. Pangatlo po, we give God glory. Nagkaroon tayo ng kapayapaan kapag nagpapasalamat tayo sa mga biyaya ng Diyos ng ating pong mga natatanggap. Ang ikatlong paraan upang mapanatili ang kapayapaan ay ang pagsasabuhay ng isang pusong mapagpasalamat. Mula sa tawa ng pagdududa tungo sa tawa ng kagalakan. Sabi nga po sa Genesis chapter 21 verse 6, Sarah said, God has brought me laughter, and everyone who hears about this will laugh with me. Sa wakas, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Ipinanganak si Isaac, ang pangalang Isaac ay nangangulugang siya ay tatawa. Tignan niyo po ang malaking pagbabago. Ang dating mga tawa ni Sarah sa Genesis chapter 18 ay tawa ng pagdududa at pangamba. Ngunit sa Genesis chapter 21 verse 6, sinabi ni Sarah, ang Diyos ay nagdala sa akin ng kagalakan at ang bawat makakarinig nito ay makikitawa sa akin. Ang dating tawa ng pag-aanilangan ay naging tawa ng wagas, kagalakan at pasasalamat. Pansinin natin na hindi inangkin ni Sarah ang himala. Ibinigay niya ang buong kalwalatian at pasasalamat sa Panginoong Diyos. Kaya nga mga kapatid, kapag nakatitig lamang tayo sa ating mga mata, sa mga dami ng problema, lumalaki po yung ating mga takot. Di po ba? So kapag nakatitig ka sa mga bayarin, di ba? Mga due date, lalaki po yung ating mga stress.
Kung nakatitig tayo sa mga chismis o kaya paninira ng iba, lalaki ang iyong galit. Ngunit, kapag binago mo ang iyong pananaw at tumitig ka sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, lumalaki po ang iyong pananampalataya. Ang pasasalamat ay hindi nangahulugang nagbubulag-bulagan ka sa problema. Ang ibig sabihin ng pasasalamat, Panginoon, nakikita ko ang problema, ngunit mas nakikita ko ang iyong kabutihan na mas malaki kaysa rito. Nung isulat po ni Pablo ang aklat po ng Pilipos, ang tinatawag na aklat ng kagalakan. Siya ay nasa loob ng madilim at malamig na bilangguan sa Roma. Imagine niyo po, si Pablo ay nakakadena po ang kanyang mga paa at mga kamay. At meron pong banta sa kanyang ulo na siya ay papatayin at pupugutan ng ulo. Pero ano niyo po ang ginawa niya? Gayunpaman, ang sulat niya ay puno ng mga salitang, maggalak kayo sa Panginoon at huwag kayong mabalisa. Bakit? Dahil ang kapayapaan ni Pablo ay hindi nakabatay sa kanyang panlabas na kalagayan. Ang kanyang kapayapaan ay nakabatay sa kanyang panloob na relasyon kay Kristo Jesus. So mga kapatid, napakadaling pakinggan ang mga kwento ni Abraham, ni Sarah, at ni Lazarus. Ngunit sa totoong buhay, marami po sa atin ang dumaraan sa mga matitinding pagsubok. Bilang magulang, nanasan ko rin ito sa pagpapalaki ng aking mga anak. Alam niyo po, habang papalapit sa kolehiyo ang aking mga anak, dumating ang mga pagkakataong tila napakalaki ng pangangailangan kumpara sa aming kakayahan. So habang tumataas ang gastusin sa pag-aaral at dumarami ang mga bayarin, may mga sandaling nagtatanong ako, Panginoon, paano kaya namin may tatawid ang pag-aaral ng aking mga anak? Sa paningin ko, tila imposible. Ngunit, doon ko napatunayan na kapag nabot na natin ang hangganan ng ating kakayahan, nagsisimula ng kumilos ang kamangamanghang biyaya ng ating Diyos. Ngayon po, ang aking mga anak ay mga professional na. Palakpan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Tunay nga na wala pong imposible sa Panginoon. Kumbaga, natutunan ko rin alalahanin ang katapatan ng Diyos sa bawat bagong pagsubok. Nilingon ko kung paano niya kami itinaguyod noon. Kung naging tapat siya sa nakaraan, magiging tapat din siya sa kasalukuyan at sa mga hinaharap. Higit sa lahat, natutunan ko maging mapagsalamat nang makita kong natupad ang mga pangarap ng aming pamilya. Ang puso ko po ay punong-puno ng pagmamalaki, kundi hindi po pagmamalaki, kundi pagpapasalamat po sa Panginoong Diyos. Alam ko ang lahat ng ito ay bunga po ng kanyang biyaya. When we trust in God's power, remember His faithfulness, and live with gratitude, we can experience true peace even in the midst of trials. So kapag nagtitiwala po tayo sa kapangyarihan ng ating Diyos, inaalala ang kanyang katapatan at namumuhay ng may pasalamat, makakaranas tayo ng tunay na kapayapaan sa gitna po ng mga pagsubok. Mga kapatid, sa pagtatapos po ng mensaheng ito, narito po ang tatlong paalala na maaari nating dalhin sa ating paggawi ngayong linggo. Una, fix your eyes. Fix your eyes on God's grace, not just your problem. Tignan natin ang biyaya ng Diyos, huwag lamang po ang mga problema. Sanayin po natin ang ating mga mata na makita ang mga maliliit at malalaking pagpapala ng Diyos araw-araw. Remember God's faithfulness.
Alalahanin po natin ang katapatan ng Diyos. Hindi Kanya pinabayaan noon at meron po siyang track record na pagiging tapat. Manatili ka lamang sa katotohanan iyon. Give thanks for God's grace every day. So magpasalamat po tayo sa biyaya ng Diyos araw-araw. Ang pusong mapagpasalamat ay isang pusong payapa. Ang reklamo ay nagpapalayo ng kapayapaan. Ang pasasalamat ay nag-aanyaya ng presensya po ng ating Diyos. Hindi nangako ang Diyos na ang buhay Kristiyano ay magiging madali o kaya wala man lang unos o problema. Ngunit ang kanyang pangako ay hindi sa aalis sa ating pong tabi. Sabi nga po sa John chapter 16 verse 33, sinasabi ko sa inyo upang kayo ay magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magkakaroon kayo ng kapigatian sa sanlibutan ito. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Ang tunay na kapayapaan ay hindi po kawalan ng problema. Ang tunay na kapayapaan ay ang presensya ng Diyos sa gitna po ng mga problema. Baka, mga kapatid, baka may ilan po rito na hindi pa personal na nakaranas ng grasya po ng ating Panginoong Hesus. Ang mabuting balita, hindi mo naman need maging perfect bago ka lumapit sa Kanya. Hindi mo need na ayusin mo muna ang lahat. Lumapit ka lamang. Sapagkat tinanggap ni Jesus ang krus para po iligtas tayo. Sa Kanya matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Sabi nga po sa John chapter 14 verse 6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kung narito ka ngayon at hindi mo pa personal nararanasan ang biyaya ng Diyos, nais kitang anyayahan na buksan mo ang iyong puso at isipan kay Kristo Jesus. Napag-usapan po natin ang tungkol sa biyaya ng Diyos, kung paano natin naranasan ang biyaya ng Diyos at siyang nagpapanatili sa atin. Ngayon, nakita natin ang biyaya rin ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa gitna po ng ating mga takot at mga pagdududa. So mga kapatid, tayo po ay iniligtas sa pamamagitan ng kanyang biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin, hindi mo kailangang magsikap ng higit pa upang maging karapat-dapat. Hindi mo kailangang maging mas mabuting tao ka bago ka lumapit sa Kanya. At hindi mo kailangang maunawaan muna ang lahat ng bagay bago ka tanggapin ng Diyos. Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos sa Kanyang biyaya. Ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paniwalaan mo ito mga kapatid, sa Panginoong Hesus, mararanasan mo ang biyaya ng kapayapaan sa paraang hindi mo kailanman inaakala. Isang kapayapaang hindi kayang ibinigay ng mundo at hindi rin kayang alisin ng anumang mga pagsubok. Kaya nga mga kapatid, kung matagal ka na pong sumusunod kay Jesus, o kaya ay nagsisimula pa lamang na makilala siya, maglaan ka ng panahon ngayon upang pagnilayan ang kahulugan ng kanyang biyaya sa iyong buhay. Mga kapatid, kay Jesus po ay mayroong kapayapaan. Amen? Kay Jesus may pag-asa at kay Jesus mayroong biyaya. Bago tayo magtapos, sama-sama po nating ipahayag at bigkasin ang God's grace is with us. Sabay-sabay po tayo. God's grace is with us. God's grace is for us. God's grace sustains us. God's grace give us peace. Nawa sumatin po ang grasya at habag ng Panginoon. Patuloy po tayo ingatan at pagpalain po ng ating pong Panginoon. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. O dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Tunay nga, Ama, na napakabuti mo sa amin, dakilang Diyos. Napakabuti mo sa iyong grasya at habag sa amin. Salamat, Lord, dahil kung wala ka, Panginoon, ay paano na kami?
Salamat Diyos dahil tinanggap ka namin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ngayon po ay naranasan namin ang kapayapaan na nagbumula sa inyo, Panginoon. Panginoon, dalangin ko po Lord sa inyong mga anak na kung may mga mabibigat, mga problema sa oras na ito, Panginoon, hiniling ko Lord na bigyan niyo po siya, Panginoon, sila ng biyaya na nagbumula sa inyo, Panginoon. Lord, we pray, Lord, na ingatan mo sila at anuman ang kanilang mga naisin, di ko po alam, Panginoon, kung ano po ang kanilang nasa puso, Panginoon. In Jesus' name, Lord, kayo po ang umawak sa kanila. Salamat, Lord, sa mensahe na inyong binigay at pinagkalob. Salamat sa inyong presensya, Panginoon. Tunay, Lord, tunay nga, Panginoon, God's grace, give us peace, Panginoon. Maraming salamat sa buong June na tunay nga na nakamit po namin ang iyong grasya. Salamat, Lord, sa aming pong mga pastor na patuloy na naglilingkod at nagkakaroon pa nun sila ng kapayapaan sa kanilang pong pananampalataya. Maraming salamat, O Diyos. Binabalik po ang lahat ng papuri at pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus namin, Diyos. Amen at amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ating Panginoon. At tayo po'y tumayo at tayo po'y awit sa Kanya.